ng Harvard. Mga tinitingala yan ng mga authorities all over the world. Ngayon, this is quasi-judicial. Ibig sabihin, kalahati niyan politika. Kalahati yan, batas. Napakahirap gawin yan. Ngayon, ako, dahil naging RTC judge, ang ginagamit ko lang, ang batas. Wala akong ginagamit sa pampolitika dahil hindi na ako makatakbo ulit. Natawag na ako ng International Criminal Court. Wala na akong kinabukasan sa politika sa Pilipinas. Even if I wanted to, I am prohibited because this is already my second term. Consecutive term. Ngayon, ano bang sinasabi na quasi-political? Investigahin nga natin for future impeachments. Anong sinasabi na quasi-judicial, quasi-political? Madaling intindihin ang quasi-judicial. Kalahati niyan tungkol sa hustisya o tungkol sa batas. Pero kalahati yan tungkol sa politika. Anong ibig sabihin ng tungkol sa politika? Tungkol sa politika, dahil ang ibig sabihin dyan, pag-isipan mo at pakinggan mo ang mga taong bumoto sa iyo. That is actually the meaning of quasi-political. Because the people might disagree with what the law says. Yun ang pakikinggan mo. That is the meaning of quasi-political. Hindi ibig sabihin quasi-political na buboto ka, ulit bibigyan ka ng mamahaling proyekto sa public works na kung saan maaaring kumita ka. Alam naman natin yan. Kung magkano ang halaga ng public works mo, 10% punta sa iyo kung gusto mo. Hindi iyon ang ibig sabihin na politika. At hindi ibig sabihin na quasi-political na isipin mo, naku, tatakbo ako either for re-election or for another position or I need some position in government for my kalyado ko, who I will use as my dummy. That is not the meaning of quasi-political. I request the lady to wind up this. I thought that I was unlimited. I prepared a 2-minute paper, but I will obey the injunction. Tsaka, isang punto. Nang nagtapos magpresenta ng ebidensyang prosecution, naglabas ng mga survey ng mga tao gusto pala na guilty ang Chief Justice. Ngayon natapos ang defensa, saan ngayon ang mga survey? Wala. At, huli sa lahat at pinakamalaga, anong magiging, hindi lang importante kung anong magiging desisyon natin ngayong hapon, anong magiging katuparan o anong susunod sa ating desisyon. Ulit ba mananalo tayo sa botohan? Panalo na tayo sa masa na nakakarami sa ating bansa and we follow the rule of the majority. Sa kabataan sa pamantasan dahil they're an educated constituency. Sa kaysaysayan ng ating bansa, this will go down in history. Nagtrabaho ako abroad. Nagka-cancer ang tatay ko. Bumalik ako. Sabi ng tatay ko, mag-resign ka nga dyan sa trabaho mong yan. Wala kang silbi sa bayan mo. Magsilbi ka sa sarili mong kababayan. Nagsilbing na nga ako. Pero kung ang politika ay mangigibabaw sa batas, wala na rin akong silbi. Bayan, kayo ang maghatol sa ginagawa dito sa impeachment trial. What's your vote? Would you be very surprised if I say that I vote not guilty? Honorable Senator Judge Drilon. Mr. President, the Constitution commands every public official, including the respondent Chief Justice, to file an accurate and complete SALN. This requirement is not a mere formality, as it goes into the heart of a public official's and respondents' moral fitness to hold public office. Respondent concealed his luxurious condominiums for 5 years after they were fully paid. Respondent reported the values of these condominiums at less than 50%
of their acquisition cost. Respondent admits that he did not declare 2.4 million US dollars and 80 million pesos in his SALN. The enormity of the respondent's hidden assets, over 180 million pesos, or 50 times more than his declared cash assets, is scandalous. It is grossly disproportionate to his total income for 10 years of about 27 million pesos. It establishes a prima facie case of ill-gotten wealth under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. 180 million pesos. Res ipsa lucetur. The thing speaks for itself. Respondent justifies his concealment of his dollar accounts because of the alleged confidentiality in Republic Act 6426. This kind of interpretation, Mr. President, will encourage aspiring thieves in government to simply hide all their loot in FCDU accounts. The law does not prohibit respondent from disclosing his foreign currency deposit. What the law bars is for a bank to disclose these foreign currency deposits without the consent of the depositor. In fact, the respondent authorized this impeachment court to inquire into them. How can the respondent, the Chief Justice no less, claim good faith in asserting such a twisted interpretation of the law? Besides, Mr. President, the defense of good faith cannot be invoked. The punishable act of non-reporting of assets in one's SALN is mala prohibita, where good faith is immaterial. Respondent concealed his 80 million peso deposits because allegedly they are commingled funds of BGEI and that of his relatives. Respondent presented no evidence to substantiate his claims. If BGEI funds are held in trust, respondent must report such funds as assets and enter the corresponding liabilities in his SALN. He did not. He cannot claim good faith. He was the manager of SGV's tax department. The Supreme Court dismissed Delsa Flores, a lowly court interpreter, for not reporting in her SALN her stall in a public market. The Chief Justice must be held to a much higher standard. Those who dispense justice must conform to the highest standards of professional integrity and personal honesty. Chief Justice Corona knowingly, deliberately, and with malice aforethought filed inaccurate and false SALNs to conceal his enormous wealth. Where our Constitution and our laws require disclosure, he chose the path of concealment. He has lost his moral fitness to serve the people. He has betrayed the public trust. He cannot be Chief Justice a minute longer. I find the respondent guilty of Article 2. Thank you. Honorable Senator Judge Escudero. It is written, "Do not judge lest you be judged, for the measure you measure with will be measured back to you." Mr. President, distinguished colleagues in the Senate and the House, the prosecution and defense panels, my countrymen, magandang hapon po sa ating lahat. While I do not approve of the manner and way by which the House of Representatives initiated, proceeded, and handled this impeachment, when they filed the complaint for impeachment before the Senate, the House, in the exercise of its constitutional mandate, in the exercise of its wisdom, determined that non-declaration in one SALN is an impeachable offense. Ibig sabihin po nito, mula ngayon, dahil sa pagdeterminang yan ng Kamara de Representantes, pwede na nating tanggalin ang punong mahistrado, kabilang ang Pangulo at ikalawang Pangulo ng Bansa,
Gayon din, ibang mga impeachable officers, kapag ka sila ay merong ari-arian na hindi dineklara sa kanilang salin. Mr. President, matapos po aminin ni Chief Justice Corona na meron siyang $2.4 million at 80 million pesos na hindi niya dineklara sa kanyang salin, naging simple na lamang ang kailangang pagdesisyonan at pagpasahan ng Senado. At ito po ay, hindi nga ba ito kailangan ideklara dahil sa Republic Act 6426 o FCDU law? Kung sasang-ayon tayo sa posisyong ito ni Chief Justice Corona, dapat natin siyang ipawalang sala. Subalit, kung di tayo sasang-ayon dito, dapat ay gawaran natin siya ng hatol. Ikinalulungkot ko po, Mr. President, na di ko masasang-ayunan ang posisyong ito ng punong maestrado. Para sa akin, maliwanag ang batas. Hindi po ito nagbabanggaan. Ang pinagbabawalan ng FCDU law na mag-release ng impormasyon tungkol sa dollar accounts ay ang bangko at hindi ang depositor. Samantala, ang ating saligang batas at Republic Act 6713 pinag-uutos na ideklara ng lahat ng naninilbihan sa pamahalan ang lahat ng kanilang yaman at pinagkakautangan. Kung ayaw ninyong ideklara, edi huwag kayong tumakbo para o tumanggap ng anumang pwesto sa gobyerno. Subalit kung ikaw ay naninilbihan sa pamahalan, dapat lang at kailangan ideklara mo ang lahat ng ito. Dahil dito, mabigat man sa aking kalooban, kailangan kong magawad ng hatol laban kay Chief Justice Corona. Maging ganun pa man at sa kabila ng aking hatol, nais ko pong muling batiin si Chief Justice Corona dahil sa kasaysayan ng ating bansa, siya ang alam kong kauna-unahang opisyal na naglakas loob at nag-execute ng waiver para buksan ang lahat ng kanyang mga deposito sa bangko. Sana po siya at ang kasong ito ang magsilbing hudyat para sa isang bagong simula sa ating bansa. Isang bagong simula kung saan hindi na pwede ang dating gawi. Hindi na pwede ang dati nating nakasanayan. Panahon na po ito marahil na taasan natin ang antas ng pamantayan ng mga naninilbihan sa pamahalan. At dapat po pantay ang pamantayang ito hindi lamang kay Chief Justice Corona, kung hindi para sa ating lahat. Kahapon isinumite ko sa Senado ang isang waiver pabor sa Ombudsman upang buksan kung kinakailangan ang anumang deposito ko, dollar man o anumang uri ng currency, kaugnay at kalakip ng aking salin. Hinihimok at hinahamon ko ang lahat ng aking kasamahan sa Senado, gayon din sa Kongreso, na gawin din ito. Hinihiling ko rin sa aking mga kasamahan sa Senado at sa Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang iniakda kong Senate Bill 107 na naglalayong i-require na ito sa ating lahat. Hindi simpleng pagtanggap ng hamon, kung hindi aktwal na pagpirma. Tulad po ng sinabi ko sa aking pambungad na salita, kung ano man ang panukat na ginagamit natin sa paghusga o pag-akusa, siya ring panukat na dapat nating gamitin sa ating mga sarili. Ika nga ni Congressman Fariñas, kung di natin pinapalusot si Chief Justice Corona, pues tayo din, wag nang magpalusot. Ito'y hinihiling ko para magkaroon po ng saysay, kahulugan at positibong kinakahinatnan ang kalbaryong pinagdaanan di lamang ni Chief Justice at ng kanyang pamilya, kung hindi ng ating bansa, bungsod ng proceedings na ito. Dalangin ko po na sana matapos ito, magsimula na maghilom ang pait, sugat at pagkawatak-watak natin. Sana naman po, pagkatapos nito, tama na. Magtrabaho na tayo, let us move on and let us move forward. Pagtuunan na po natin ang pansin ang mas mahalagang problema ng ating bansa na may kinalaman sa ekonomiya at paglagay ng pagkain sa bawat lamesa. Tanggap at nalalaman nating lahat. Ano man ang hatol na igawad ng hukumang ito, hindi naman biglang magkakatrabaho yung walang trabaho at hindi naman biglang gagaling ang may sakit. Hindi biglang makakapag-aral ang hindi kayang makapag-aral at hindi gaganda ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. President, ano man ang maging hatol natin sa hapong ito, nais kong sabihin to the Chief Justice and his family, I wish you well.
Naway gumaling po kayo sa inyong karamdaman sa lalong madaling panahon. Patnubayan nawa kayo at tayong lahat ng Diyos, kaugnay ng malaking hamon at pagsubok na sabay-sabay po natin kinaharap at pinagdaanan nitong mga nagdaang buwan. Mr. President, on Article 2, I find for the complainants and render judgment against the respondent, Chief Justice. 1 minute suspension.